Magandang umaga po, Attorney Nunez. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV nationwide at Radyo Pilipinas sa buong mundo. Good morning po. Morning. Morning, Kong Erwin and Sir Aljo. At Morning. magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Ang tanong po natin, marami po nakakita ng video. Maganda po yun, tama po yun para ipinapalabas natin, makita ng mga kababayan natin. Ano ron dahilan? Ba't ayaw niyong huminto, Attorney? Alam niyo naman po, Kong Erwin, since tinaasa na natin yung multa to 5,000 yung violation sa fast lane carousel, marami na kaming mga reported incidents na talagang tumatakas, lalong-lalo na yung mga motor, and even four wheels. Kasi medyo mabigat nga yung 5,000. Ang problema, nagva-violate sila. And yet, ayaw nilang harapin yung kanilang traffic violation, lalo-lalo na yung pagbayad ng multa. Kaya nauuwi ho sa pagtakas at parang nagkakaroon ng patintero sa kalsada. And napakadelikado ho yun, especially sa mga motorcycle taxis na may pasahero. Ay, isipin din nila na they are catering, the public. Lalong-lalo na kung may sakay tulad nung kahapon, may sakay ho siya. And yet, ang gusto niya talaga makatakas at umiwas sa mga enforcer para hindi magbayad ng multa. So, napakadelikado ho yun. Kaya mas mabigat po yung kakaharapin ng parusa dahil inutos po ni Tema na aside from the administrative complaint na isasampa namin sa LTO for revocation of license, sinampan din sasampan din po ng criminal charges yung motorcycle taxi riding ng Move It. Alam mo, Attorney Nunez, siguro ho, bigyan nyo ng commendation ito mga enforcer nyo for standing on their ground, ha? At talagang ginawa lang trabaho nila para tularan sila ng ilang mga enforcement agencies tulad ng DOTR. Ano yun? Atis? Ano yun? Saik po. Saik! Akala ko atis. Anyway, pinapalusot lang ho nila Dapat ho talagang pag nagbigay ng ticket, kagaya ho sa inyo, MMDA, nagbibigay ng ticket, dapat magbigay din sila. Hindi yung porket kamag-anak ni General, sa Balikatan, sa Chinese Embassy. Alam ko ang MMDA, hindi ho namimili yan. Wala. Kahit sino ka pang Pantay, Herodes pantay. Impacto, dahil yan ang instruction ni chairman ng MMDA, sinusunod. Dapat ang DOTR ganun din. Di po ba? Para pantay-pantay. Ako ang MMDA nakakapag-ticket, dapat mga naka-uniform po sila, may mga baril pa sila dyan, mga nakapating Ganda ng tayo. Ang ganda pa ng tayo. Puro forma lang pala. Dapat, para pantay-pantay, kakatakutan at sundin ng taong bayan yung batas. Di po ba, Attorney Nunez? Yes, yun naman po ang bilin ho ni Chairman, kahit sino pa yan, kahit sikat na tao. Yan. Basta bawal to. Correct. Yung mga nasa gobyerno, we have to lead by example. Yan. Exactly. Paalala na rin ho sa mga opisyal natin na alam naman natin kung sino lang ang pwedeng dumaan doon. Oo naman. Kahit si Chairman hindi na dumadaan dyan sa mass carousel na pinagbawal na. Tama po yun. Magandang example po yun, Attorney Nunez. At pakisabi po sa 5 tauhan ninyo, congratulations po. Ako saludo po sa kanila. Pero mas may mga nagalit po ng mga rider. Bakit daw namimili lang? Pinapaliwanag ko naman, sabi ko, MMDA yung nagticket, hindi siya DOTR SAID. Saltek. Saltek. Saik. Sabi ko, hindi naman yan. Sabi ko, MMDA ang nanikit. Kaya, sabi daw kasi nila, sir, bakit gano'n? Pagka-rider, ticket ka agad. Sabi ko, MMDA nakahuli. Hindi yung DOTR Saltik. Sabi ko, Saik. Saik. Sabi ko, kung MMDA yun, may ticket yun. 4 wheels ba yan? 5 wheels? 16 wheels? Tama po ba, di ba? Dapat po, pantay-pantay. Kaso mo nga, DOTR Saltik ang Saik ang natapat. Kaya pinapakawalan, natatakot. Di ba ba? Dapat congratulations po sa mga tao nyo. Job well done, Attorney Nunez, for wonderful job. At standing on their ground. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo.